Hello. Hi, may kabisita na? May Hello. Iyawan ko na. Dakang kayo nga. Anyway, Madayaw, Davao. Happy araw ng Davao. Pero, murang dili na kayo happy. Sa celebration nato kamo sa araw ng Davao, kay because of what had happened to our beloved former President Rodrigo Roa Duterte. Pero padayon lang gihapon sa atong pagselebrar sa atong araw ng Davao because we are all Davaoenos and we love Davao. Mga galang, ang i-assign sa ako karon nga kung pwede, istorya ko about education. Kaya ako sa ka-teacher o bihagan ko sa edukasyon. I had the privilege and the honor to work with our Mayor Rodrigo Roa Duterte for the past more than 20 years in the service of Davao City. O na, ingon anak na ko kadugay, ang bitaw nila, nanigulan nila yun sa servisyo. So, anyway, as I said, dako kaya akong garbo. Dako kaya akong garbo sa pagtrabaho na ako to be working with all the Dutertes, starting with Mayor Rodrigo Duterte, then Vice President Sara Duterte as our Vice Mayor, Congressman Pulong Duterte, who also became our Vice Mayor, then, of course, our present Mayor, Mayor Sebastian Baste Duterte. So for all these years, dako ang akong pagpasalamat sa ila, sa pamilya Duterte. Sa pamilya Duterte. Kaya nakita nako kung giunsa nila pagdumala sa syudad sa Davao. Manang, walay kaduda-duda, kitang mga Davaoenyo, tinalangga din nako si President Rodrigo Roa Duterte ang ating Tatay Digong. So, kung sa may akong what can I remember most about education during the time when Mayor Duterte was mayor then, Rudy Duterte. Hindi na ako makalimtan ang isa sa mga dili na ako makalimtan. Mao ang pagmumuna niya sa Project Hope Centers. Ang ko makaremember ko sa atong Project Hope Centers. Kung sa maning Project Hope Center, morning mga early childhood education. Kaya he believed, nagtuo siya that a proper education for the formative years sa atong mga kabataan sa siyudad sa Davao will really be a very good program for our children. Mo ginanimunan, that's why he hired more than 1,000 teachers, no, and set up Project Hope Centers sa tibuok barangay sa siyudad sa Davao. Palakpakan natin siya. Ay kani sa iyang pagpangga sa mga bata, isa na sa iyang imugna ang atong mga Project Hope Centers. So, and then, I also remember, at the time, medyo shaky pa ang Mindanao. The relationship that we have with the Muslims and the Christians. No? So, shaky pa kaayo. Unsa na din mo ni Mayor Duterte din, ang iyang hinimo mao ang pagmugna sa madrasa centers.
Madrasa Center. Isa na mga Muslim brothers dato diri, Madrasa Center. Usa man ang Madrasa Center. Ang Madrasa Center, usa pod ni ka schooling as ng eskwelahan para sa atong mga igsoon ng mga Muslim, sa mga anak sa atong mga Muslim, mga igsoon, so that schooling for faith formation. It has generated a lot of goodwill and peace between the Muslim and the Christian community in Davao City. Tama ba ito mga isong Muslim? Hasta karon, that legacy, the Madrasa Center, and now paghapon. So it has been institutionalized ang atong Madrasa Center. Huwag kayo ba? Because of the Madrasa Center, ang atong kalinaw, sa siyudad sa Davao, hindi lang sa siyudad sa Davao, sa tibuok Mindanao, medyo talagang nagtaas ang kalinaw, kalipay sa ating mga Muslim brothers and sisters. Umauna ang Madrasa Center. Then I also remember na as member of the local school board, kay chairman ako sa Committee on Education sa Santo Niang Panginoon sa City Council. O di na ako makalimutan na iyang i-strengthen ang Special Education Fund. Kana Special Education Fund, o ng 1% of the real estate taxes na gina-generate sa atong syudad. So that will be kaya na funds o kana iyang the Special Education Fund was streamline na niya proseso sa paggamit ni anang dakong pondo para ikatabang sa atong public school system sa syudad sa Davao. So, because of the Special Education Fund, daghang mga public schools ang atong namugna na established all over Davao City. Daghan because of that. And then, daghang mga teachers na hire Davao paid teachers because of the Special Education Fund. And then, ako kong dumduman na kabalo naman taganina, nakita nato itong video kanina na palangga kaayo ni Mayor Digong ang mga bata. Di ba? Tama o mali? Tama yun. Palangga rin niya ang mga bata. That's why he also strengthened ang atong kuan, because of his genuine love for the children. Some of the projects that he really supported was the Boys Town. Boys Town. Ano mo naman anak, Boys Town? Alam niya sa mga wayward na mga babangon o walay mga neglected na sa ilang mga pamilya. So, halfway house ang Boys Town. Although, this is run by a private group but financially assisted by the government. So, isa na sa iyang mga importante kayong projects and programs niya. O, ang isa pa, niyaman si Dr. May Nolento, ang iyang pong pagmuna sa House of Hope para sa mga bata ang naay cancer. Yes. It's a living proof. A living proof. So nakita nato even up to now na that's how we love the children. And then, ako kung madumduman ang pagmugna sa City College of Davao. Sa mga City College of Davao, libre na college education. So kamo kung namin mga anak na gusto mag-eskwela, pero di mo makapadayon o eskwela sa college, anaa ang atong City College. City College. That's operational now, 3 years na, ang atong City College. But the City College started with a dream. Pagdanggo. Dream.
And that dream started during the time of Mayor Rodrigo Duterte. Inuna ko sa iya. Mayor, mag-set up ka city college sa Davao Bay. Ingon niya, isang nakila. Isang city college. Tingnan ko, basta, gwapo ni kayo. Kaya pwede ninyo mong mapiling o legacy para sa atong mga kabataan. So, ingon niya, sige, ikaw, ipalayo na, trabaho na, sa mga city college. And so, because of that dream that started with Mayor Rodrigo Duterte, nagpadayon na po sa term ni Mayor Inday Sara Duterte. Among gitrabaho ang city college. Pag humaniya na ang full implementation sa city college, mauna si Mayor Baste ang nag-implement. Mauna legacy po ng City College sa mga Duterte. Pasalamatan natin sila. Grabe yun. Mauna, because of all this, ang Davao City nakadawat o daghang mga awards o usa sa mga galbogid natong nga award na dawat sa atong syudad, mao ang child-friendly city. Child-friendly city in the entire Philippines. And then, nakadawat mo award na the most livable city in Southeast Asia. Ngayon, the most livable ay peaceful kaayo ang Davao City. Na ang Davao City ang pinaka-peaceful sa tibuok Pilipinas, o dili lang sa Pilipinas, in the entire Southeast Asia. Ano, most livable city, most clean and green city. Kaya kung mga bisita diri sa syudad sa Davao, makita nila basta limpyo ka ang Davao. Kung ang mga tao, disiplina. Kaya, siyempre, ang ating leadership through Mayor Rodrigo Duterte then was really a shining example of how a city should be run and governed. So, isa na sa mga akong remember na nahimo sa atong pinalanggang ngayon. Siguro dumagan ko lang. Okay. Naman, hindi time limit rin. So, I don't want to use up my time for the other speakers. Because also during this time that the Davao Medical School Foundation was established. Sa maning Davao Medical School Foundation. Kaya neto, mga kabataan nato na gusto mag-doktor o magkuha o mga kurso, medical courses, Watupag Manila o Cebu para mag-amakaran ng pagkadoktor. But then during that time, he supported the Davao Medical School Foundation, and up to now, anak pa ang atong Davao Medical School Foundation, which has graduated thousands of Davaoenos who are already doctors, and they're all over the country and all over the world. So, sana ka-legacy na iya pong kabilin sa siyudad sa Davao. So, finally, gusto ko rin ako ibanggit, city councilor ko, vice mayor siya, ang mga taong magpila, na siya People's Day, ang tawag niya na, People's Day. Ang mga taong magpila gikan diri sa City Hall, sa City Hall, umuabot dito sa sanggunian. Mga pila na katao, more than 1,000 ang mga tao. Magsugod o pila, magsugod o pila around 3 o'clock or 4 o'clock in the afternoon. And then mahuman na siya, lampas na alas 12 sa gabi. Imagine that. Nasa sa masina niya, entertaining every person wanting to see him.
lalaki man o babae, tigulang man o bata, masakiton man o sa may ilang problema. O silang tanan, nakita na, mugawas sa opisina ni Mayor Duterte, nakangiti, smiling, happy, nga naman, kay si Mayor mismo ang nag-atiman sa ilang mga kinahanglan. And right there and then, action tayo. So, nakita na ko ang kalab niya, kamahal niya sa atong mga ordinary na mga tao. Ang magpila man diya, ang mga ordinary, labi na ang mga kabus. Tuwa siya. From 3 o'clock to 12 o'clock in the evening. No? Nag-atiman sa ilang mga kinahanglan. Grabe. So, kami, ang isa sa mga bagay na akong na-miss kay Mayor Duterte. Kami, maingon namin, babay Mayor, uli namin. Hagdan pa na ako siya pagkaon, tawa pa na nagkaon, no? Pero siya, tuwa pa siya, pabilin pa, entertaining our people. Wow, grabe, no? And then, finally, I'd like to recall, kanina akong pinakapaborito niya saying ba, si Mayor, maminaw mo, ingon niya, a leader must be a terror to the few who are evil in order to protect the lives and well-being of the many who are good. Wow, sabtan ninyo? Wala ko nasabtan ninyo. Again, a leader must be a terror to a few who are evil in order to protect the lives and the well-being of the many who are good. Okay? Right. Nakita natin si Mayor, kurantero siya, takgal, kahadlukan sa mga kriminal. Iwan niya, anak ko, terroristic yun ko, no, sa mga bad guys. Aron ang mga good guys, good people can live in peace. And then also, di po na ako napalitan, gusto ko siya, I do not care if I burn in hell, for as long as the people I serve live in paradise. Okay. I do not care if I burn in hell, for as long as the people I serve live in paradise. So, yun niya, mahala na siya masunog sa impyerno. Mahala na siya masunog sa impyerno. Basta lang, ang mga katauhan na akong pinalangga, maayo ang mga kinabuhi nila. So, what a very selfless man. Mauna, exactly, mga higala, the reason why he is now in the custody of the ICC sa Hague in Netherlands. Kuha siya ron dito. Dapat ang niya siya diri sa ako. Pag-asa man siya. Tuwa siya sa laing nasod. Tuwa siya sa laing nasod. Dito siya ikihak. Dito siya when naaman tayo mga sarili ko kay ikadali. Nga naman siya ikidnap o gidala sa laing nasod. Ang sakit, di ba? Grabe ang himo sa akong pinalanggang ngayon, sa akong pinalanggang presidente. Mga Mayor Duterte, mga President Rodrigo Roa Duterte, you stood by us before. You stood by us before. And now, we the Morenos, we Filipinos, would like to let you know, President Duterte, that
this time, we stand by you. This time, we stand by you. We will support you. We are here to demonstrate and to reiterate our love, our support, and most especially, our prayers for Tatay Digong. Tatay Digong, makita magkinilimon ka na sa atong mga video and everything. Kung giunsa ka, pagpangga sa mga Davaoenyo. Kung dili lang kita mga Davaoenyo ang nagpangga niya, but the entire country, no? From Cebu to Iloilo, to Bohol, to Leyte, no, to Luzon. Tanan, naghimo o prayer rally para sa ating pinalangang presidente. Not only in the Philippines, but the entire world. The entire world. Imagine, mao ba na ang tao na ikasukan sa galit ang mga tao daw sa kanya, kay criminal daw siya, etc. Pero, tanawa, niya kita karon, kita tanan, ngano man na ta dire, ngano. Because we want to show our love and support for our beloved former President Rodrigo Roa Duterte. At pinilangin ngayon ang atong Tatay Digong. So, Tatay Digong, we love you, we love you, we love you. Duterte! Salamat sa inyong tanan. O hinawag ta, magpadayon ang atong pag-ampo sa atong pinalanggang Tatay Digong. Thank you.